Share ko lang tong cellphone ko na Asus Zenfone Max Pro. So kung mayroon kayong mga ganito or kahit anong model, search nyo lang doon sa Shopee, baka mayroong mga parts. So for example, the battery. So itong battery nito nasira na to dahil nasa katagalan kasi hindi ko na maalala kung anong year to pinili ko. Tapos nasira yung battery, lumubo yung battery niya at nasira itong banda na to. Okay, dito nag-crack siya, tapos yung button ay hindi na gumagana. So kaya ang ginawa ko, nag-research ako doon sa Shopee. So yung first na pinalitan ko nito is yung battery niya. Kasi hindi na siya gumagana. Tapos nakita ko yung exact model, tapos pinili ko. So dapat yung model, kung bibili kayo ng battery nito, baklasin nyo. Madali lang naman tong baklasin kasi dito ipapasok nyo lang yung card, like mga lumang ATM, pasok nyo dyan, tapos mabaklas na yan, tapos dito na yung battery. So may model yan ng battery. So tingnan nyo ang model, tapos yun, i-search mo yung brand, yung model ng phone, at yung battery model. So ilalagay ko yung link kasi kung mayroon kayong ganitong cellphone katulad sa akin, Zenfone Max Pro, so may mga legit na battery na mabibili sa Shopee from China. So kunat yung battery ito, pag hindi ito ginamit, aabot ito ng mga 3 araw pag naka-standby siya. Unlike sa mga itong isang cellphone ko is madali siyang malubat, pero ito napakakunat nito. Tapos yung mga functions niya, sobrang ganda talaga ng phone na to. Kaso lang hindi na ma-upgrade yung kanyang OS, at saka yung kanyang yung storage na hindi siya masyadong malaki, pero napakaganda pa rin ang performance nito. Ito yung old, so nasira itong dito. So binilhan ko, dumating siya ngayon, at ito na yung bago. So mura lang naman to, mga 300 lang siguro. So ngayon sobrang okay na, parang bago na rin yung cellphone kahit ilang years na ang nakaraan. So yun lang, ilagay ko yung link ng battery at saka yung itong back cover, para at least kung meron kayong ganitong model is mapapalitan niyo ng bago para magamit pa rin, di ba? Yung ito, yan, di ba? Napakaganda. Okay, so yun lang yung sa video na ito, na sinishare ko lang yung experience ko dito. Hanggang sa susunod na video. So please subscribe to my YouTube channel, at sa iba pang social media meron ako para sa susunod na mga tutorials at mga tips na ibibigay ko.